Hi, kamusta? Nakapaglinis na ba kayo sa inyong mga bahay, sa inyong labas, sa inyong bakuran, or mismo sa inyong komunidad? Dahil sa ngayon, humupa na nga ang baha. Kaso nga lang, syempre, nag-iwan ito ng putik at saka kalat. So sa akin naman, sa loob ng aking kwarto, at least nakapaglinis na ng kaunti, pero may mga parang mga moist na dumidikit sa pader. Tapos mga gamit to, Diyos ko, kung makita nyo lang, daming sampay-sampay. So anyway, ang ating pag-uusapan this afternoon ay ano pa nga ba? Ang paglo-loan. Okay, ganito po. Ang ako lang kung suggestion lang sa akin kung susundin nyo. Kung 'di ba ngayon wala pang sa SSS, but ang SSS meron na silang announcement na meron na silang press release na mag-o-offer sila ng CLP or Calamity Loan Program. Pero magti-take effect pa ito siguro next week pa kasi dinadraft pa nila ang circular. Yung circular kasi nandun kasi yung mababasa natin yung terms and condition kung kailan magsa-start at kailan din matatapos. Kasi kung napansin nyo yung mga ka-SSS, yung previous na calamity loan na in-offer ni SSS, yung sa Paeng, di ba, 1 month lang nilang in-offer, after 1 month tapos ang pag-file ng calamity loan, di ba? 1 month lang yun, kaya daming di rin nakapag-avail dati. Pero kung matatandaan, dahil ako kasi for 30 years as a member ni SSS, dapat talaga yan is 3 months offer yan yung calamity loan. Pero kay SSS, pabago-bago sila ng policy. Kaya nga nung huli nga, yung kay Paeng ata yun, 1 month lang yung itinagal ng calamity loan program nila, kaya daming hindi nakapag-avail noon, hindi umabot. So this 2025 naman, sana gawin nilang 3 months para naman yung mga apektado mga SS member makapag-avail, di ba? So habang nag-aantay ng ng offer ni SSS, nag-aantay tayo sa circular, pwede naman kayong divert muna kayo kay Pag-ibig, kasi si Pag-ibig kasi 90% yung ipapahiram nila mula sa savings. Kaya lang kay Pag-ibig, ito yun, tandaan nyo to although mabilis ako magsalita, kay Pag-ibig kasi 90% yung ipapahiram nila doon sa ating savings or total accumulated value. Pero kung mag-avail ka once lang, halimbawa kung na-avail mo na yung salary loan last month, diba? Nag-avail ka ng salary loan last month or month of June or month of May or March or April. Pag mag-avail ka ngayon ng calamity, no ka kasi na-avail mo na yung 90%. Hindi ka na allowed mag-calamity loan kasi na-avail mo na ngayong 90%. So, pwede ka na lang mag-avail ng panibagong loans kay Pag-ibig after 6 months mo makapaghulog doon sa nauna mong loan. Yun po, tandaan nyo kay Pag-ibig. Dati-rate, pwede kang mag-salary, pwede kang mag-calamity. Pero ngayon kay Pag-ibig, parang once lang, isa lang ang i-avail mo. Kung may nauna ka ng calamity, stop ka muna sa calamity kasi na-avail mo na yung 90%. So, stop ka muna. Then, magantay ka pa ng another 6 months para ulit makapag-loan ng 20% doon sa Pag-ibig. Unlike naman kay SSS, sa SSS naman, ngayon, may isa bago nilang policy, avail ka sa salary, pwede ka rin mag-avail ng calamity. Magkahiwalay po sila. Kay Pag-ibig kasi hindi po ganun sa ngayon. Kahit pansinin nyo, kung nakapag-loan na kayo last month, tapos mag-try kayo mag-click ngayon kay Pag-ibig ngayon kasi naka-upload na yung kanilang system, nag-update na sila ng kanilang system, hindi na kayo makapag-avail ng calamity kasi na-avail nyo na yung 90%. So kung wala pa rin lang din naman kayong loan kay Pag-ibig, so pakinabangan nyo na kasi si Pag-ibig nga is 90% yung kanilang ipapahiram. So kayo na lang mag-compute. Halimbawa, meron kayong TAV or savings sa
Pag-ibig na ganyang kalaking halaga, i-multiply nyo lang po ng 0.90. Kung ano yung kalalabasan yun, yun yung ipapahiram ni Pag-ibig. Pero meron namang computation na doon sa system nila, doon sa virtual kung mag-try ka. So, try nyo din para magiging aware din kayo kung magkano yung maximum na ipapahiram sa inyo ni Pag-ibig. So, yun lang, in-update ko lang kayo. Baka kasi kailangan nyo na ng pera at di na kayo makapag-antay kay SSS sa kanilang circular. So, ano muna, over the backod muna kayo kay Pag-ibig. Kasi nag-offer din naman sila Yun lang.